Mga peking balita na kumakalat tungkol sa iyo ay ang nausong quote card na pagkatapos na pagka-aresto ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang nakalagay po doon, sir, is former President Rodrigo Duterte did not start the war to kill. He started to save lives. Marami ang naglalabas ang mga post na sabi raw ni Noli de Castro, hindi raw inumpisahan ni Duterte ang pumatay. Ang inumpisahan raw ni Duterte ay ang lumigtas, at sinabi ni Noli de Castro fake raw ito. Fake man ito o hindi, ang katotohanan ng inumpisahan ni Duterte ay ang pumatay para raw maligtas ang mga inosente. Ang totoo napakaraming nakinabang, at marami din naman na perwisyo o naisakripesyong mga inosenteng napatay. Ika nga ang iba dyan ay di kagustuhan ni Duterte, kundi kagagawan ng mga walang konsensya o masasamang pulis. Ang katotohanan, ang iba talaga ay pananagutan ni Duterte, at ang iba naman ay sadyang pananagutan ng ibang mga pulis. Ito ang katotohanan kung tutuusin may karapatan si Duterteng pagpapatayin ang mga drug pushers at ang masasamang drug users, dahil nasa kanya ang soberensya. Ika nga, presidential decree, ang katotohanan kahit ang House, o Senate o Congress ay minsan pansamantalang isinasangtabi ang batas para sa layong mabuti. Kaya walang nilabag na konstitusyon si Duterte patungkol lang sa pagpapatay ng mga drug pushers at drug users. Kung kikilalanin ng House, o Senate, o Congress na pumalit ang soberentiya ng Pangulo, sa Google ngayon, nagsasabi na walang sovereignty ang Pangulo. Paanong walang sovereignty ang Pangulo kung siya ang nakakataas sa lahat? Sa Bible ang puno ng bansang sa Diyos, ay hinirang ng Diyos, mula kay Haring Saul, at ayon sa Romans 13 versikulo 1 hanggang 7, ang tungkulin ng mga tao ay sumunod. Saan ang sovereignty dyan? Ang pagpili ng mga mamamayan ng leader ay isang karapatan at obligasyon. Ito rin ay dahil sa utos ng pinakapuno ng bansa. Kung itinuring itong tagabigay ng mandato sa mga hinirang, hindi totoo yan. Ang mamamayan ang binigyan ng mandato upang pumili ng magpapasunod ng mga batas na sinagawa ng mga katuwang ng Pangulo, ayon din sa permiso o kagustuhan ng Pangulo, at ang nagpapababa sa walang silbing Pangulo ay ang pagsang-ayon din ng mga katuwang ng Pangulo sa mga inudyukan mamamayan ng ibang mga politiko. Kung matuwid ang House, o Senate, o Congress na pumalit, dahil ang katotohanan, yung House, Senate o Congress at Judicial sa panahon ni Duterte ay kinilala ang lehitimong sovereignty ni Duterte, maliban sa pumalit na administration, na nang dahil din sa sariling kamalian ni Duterte, ang paulit-ulit niyang niyuyurakan at hinahamon ang pumalit na administration, dapat sana, binanggit niya ang sovereignty niya, na kinilala nga ng House, Senate, Congress, Judicial at mga otoridad sa panahon niya, kaya walang dapat ni EJK na ikaso sa kanya, maliban sa iilan na kagagawan mismo ng pulis o marahil yung iilan na maaring utos niya, tulad sa pagpatay sa mga pinaghihinalaang mayor. Ang katotohanan bago pa man ay nagbabala na ng paulit-ulit si Duterte na wag nang masangkot sa droga, pero sinubok nila si Duterte, kaya, kung nagawa nila yan, patutuyan na malala na talaga na at paano kung di naupo SI Duterte. Ngunit nakasulat, ang kabutihan ng isang tao ay di siya maliligtas ng mga nagawa niyang mga mabuti kung siya ay nagkakamali o nagkasala. Ibig sabihin na walang saysay ang mga nasakripisyo o mga nagawang mabuti, na walang saysay ang mga ginawa ni Duterte patungkol sa war on drugs nang ayon sa Quadcom ay nagpasuhol si Duterte at mga kasamahan niya ng milyon-milyon sa mga drug lords, at naging drug lords protector siya, kaya kung sakali man isa sa tatlong anak niya ang naging Pangulo, mas delikado higit lalo ang mga tao kaysa sa una, dahil malalagay na minsan may mga papatayin mahihirap para di halata. Kaya ang kaisa-isang mabuting nagawa ni Duterte sa Pilipinas para sa mahihirap patungkol sa war on drugs ay nawalang saysay pa. Sa panahon niya ay sumpa, puro paghirap, puro corruption, puro crime at ilegalidad, na hinayaan niya lamang, walang pag-unlad sa industriya o sa Pilipinas, ang mga nagawa muli sa pag-utang ay di pag-unlad, sa halip ay paghirap.